Robin Padilla, kilala bilang bad boy ng Philippine cinema, ngayon tinaguro ang senador daw ng masa. Sa kabila ng kanyang popularidad at malalim na pagyakap sa Islam, tila may bagong hamon siyang kinakaharap. Pero bakit tila ang dating tagapagtaguyod ng Bangsamoro ay ngayon naman ng kontrobersya? Hindi ba't siya rin ang tumulong upang ipalaganap ang diwa ng kapayapaan at pagkakaisa sa Mindanao? Ngunit may bago siyang panukalang batas at ito ang simula ng sigalot at ng kontrobersya. Halika, atin itong pag-usapan. Ano nga ba ang nangyayari ngayon kay Senator Robin Padilla? Noong Nobyembre 19, isinulong ni Padilla ang Senate Bill 2879 na naglalayong lumikha ng bagong rehiyon sa Mindanao, ang Basulta Autonomous Region na bubuuin ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Para sa ilan, isa itong solusyon sa mga isyu sa rehiyon, pero para sa mahigit 600 na grupo sa ilalim ng League of Bangsamoro Organizations o LBO, isang malinaw na banta ito sa kapayapaan at pagkakaisa sa kanilang pinagpaguran. Ang tanong, bakit ngayon? Bakit sa halip na pagtibayin ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, parang inilalagay ito sa alanganin? Pero ano nga ba ang problema? Ayon sa LBO, malinaw na nilalabag ng panukala ang kasunduan sa pagitan ng gobyerno at Moro Islamic Liberation Front o MILF, ang Bangsamoro Organic Law o BAOL, na siyang pundasyon ng BARM ay produkto ng taon ng negosasyon at sakripisyo. Sinabi ni Madi Almela, tagapagsalita ng LBO, ang Basulta Autonomous Region ay magpapalala ng hati-hating Bangsamoro. Sa halip na pagtibayin ang pagkakaisa, ito'y magdadala ng alitan at kompetisyon sa pagitan ng mga rehiyon. Ngunit may kabuluhan ba ang panukala ni Padilla? Pero bago ang lahat ng yan, may pasabog ako sa inyo dahil ang Great Controversy na isa sa pinaka-best-selling na libro ngayon patungkol sa propesiya sa Biblia ay halos 40% off. Mabibili mo ito sa halagang 497 pesos na lang. Kung interesado ka kaibigan, i-click mo sa description sa baba at mabubuksan ang iyong mga mata sa mas malinaw na pangitain sa iyong hinaharap. Tayo'y magpatuloy. Mula sa perspektibo ng ilang taga-Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, maaring may lohika ang panukala. Sa kabila ng pagiging bahagi ng BARM, may mga nararamdaman silang pagkukulang. Pero sapat ba itong dahilan para baliwalain ang napagkasunduan? Sa isang desisyon ng Korte Suprema noong Setyembre, pinalabas ng Sulu mula sa BARM dahil sa kanilang pagtanggi sa BOL noong 2019 plebisito. Kung tutuusin, parang pinapalala lamang ng panukala ang matagal ng sugat. At kung hindi ito maayos, ano ang kinabukasan nito? Isipin mo ito, sa halip na mas maayos na serbisyo, baka lalo pang bumigat ang problema. Ayon sa LBO, sa halip na tugunan ang kasalukuyang issue, magdadala lamang ito ng gulo at kawalan ng tiwala sa sistema. Kaya ano ang hakbang ni Senator Robin Padilla? Hindi maikakailang matapang si Senator Padilla, pero ang tapang na ito ba ay tamang direksyon? Sa panahon ngayon, mas mahalaga ang dialogo at pagkakaisa, at ang panawagan ng LBO ay mag-usap at makipagdialogo. Ang tanong, si Senator Robin Padilla ba na minsang bayani ng Bangsamoro ay magiging takapagtaguyod ng pagkakawatak-watak? Umuli niyang babalikan ang diwa ng kapayapaan? Dahil sa dulo, hindi lang ito tungkol kay Padilla, ito'y tungkol sa hinaharap ng Bangsamoro. Tayo ba'y papasok sa mas masalimuot na usapin o ipagpapatuloy ang nasimulan para sa kapayapaan? Ang kasagutan ay nasa kanila, ngunit nasa atin ding mga kamay ang paghatol kung tama bang panindigan ang Senado sa kanilang pangako o babaliwalain ang diwa ng tunay na pagkakaisa. Mateo 5 verse 9, mapalad ang mga mapagmapayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Ang pagnanais para sa kapayapaan ay isang tawag mula sa ating Panginoong Diyos, ngunit hindi ito laging madali. Sa usapin ng Bangsamoro,
ipinapakita sa atin ng kontrobersya ang kahalagahan ng pagkakaisa at pag-unawa. Sa Mateo 5 verse 9, pinapaalala sa atin na ang tunay na anak ng ating Panginoong Diyos ay nagtataguyod ng kapayapaan, hindi ng pagkakawatak-watak. Ang panawagan sa atin ngayon ay hindi ang tumayo sa gitna ng alitan, kundi ang maging tulay para sa pag-uusap at pagkakaunawaan. Huwag nating hayaan ang pagkakaiba ng pananaw ang magiging hadlang sa layunin ng ating Panginoong Diyos na kapayapaan para sa lahat. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami sa iyo nang may pagpapakumbaba. Sa gitna ng sigalot sa aming bayan, kami humihingi ng iyong karunungan at gabay. Tulungan mo kaming unawain ang bawat pananaw at magtulungan sa pagtataguyod ng kapayapaan. O aming Panginoong Diyos, aming dalangin si Senator Robin Padilla, ang mga Bangsamoro leaders na sa kanilang usapan ay manaig ang pagkakaisa at hindi alitan. Ibigay mo sa kanila ang puso ng marunong makinig, ang isipan na marunong magplano para sa kabutihan, at ang tapang na humarap sa tama kahit ito'y mahirap. O aming Panginoong Diyos, pagpalain mo rin ang mga nakikinig at nanonood ng content na ito. Ano man ang kanilang pinagdaraanan, bigyan niyo po sila ng kapayapaan sa kanilang puso. Gabayan niyo po sila sa kanilang mga desisyon at palakasin ang kanilang pananampalataya sa iyo. O aming Panginoong Diyos, maraming salamat po dahil ikaw ang aming gabay at kanlungan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus, naway maghari siya sa aming mga puso magpakailanman. At salamat sa pagdinig ng aming panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito may samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.